Ang first appearance ay magtukoy lamang kung tama ba ang nahuli at siya ba ang in custody talaga. Halos yun lang. Kung naabangan niyo po ang tinanong ay, ano po ang pangalan mo, buo-buo, at anong birthday mo, saan ka pinanganak. So, pagkumpirma po ito ng identity ng nahuli. At dito po magsisimula. Kung dito po sa Pilipinas, ang tawag natin ay jurisdiction over the person. Meaning yung korte, meron na siyang kapangyarihan doon sa katawan ng pong suspect na ito. Kumagat na po talaga ito kahapon. Ang indikasyon po kasi nung ganoon ay pwede ka nang humingi or sa korte ka lang hihingi ng kung anumang relief o remedyo para po mapalaya ka o kung anong pwede mong gawin mo pa. Kaya yun po ang pwede niyong gawin mula ngayon, kahapon, hanggang September 22. Humingi siya ng remedyo sa kanyang pagkakakulong. Isa po partikular na remedyo na pwede niyong gawin ay interim release o temporaryong pagkakalaya. Pwede niyong sabihin, kung 6 na buwan ba naman, pwede ba akong balis? Pwede ba akong umuwi? Una, karapatan po talaga ng lahat ng akusado, lahat ng suspect na makalaya. Kaya lang, yan ay nasa stricto guidelines. Ayon sa korte, kaya ka naman issue ng warrant of arrest ay para humarap sa kaso. At ang confirmation of charges, ang pinakaunang schedule, kumagatod sa substantial aspect ng kaso. Sa pagitan ng period na yan, maghahanda ka para sa kaso. May gagawin mo siya. Hindi naman yan teka lang. At in fact, ang pinaka-importante dito ay maintindihan niya kung ano ang mga charges sa kanya.